Ang topic natin ngayon ay tungkol sa airblow. Nakapag-airblow ka na ba ng makina? Lagi ka bang nag-i-airblow? Ano ba ang purpose ng airblow? So kung napapansin mo, nag-i-airblow tayo before and after gamitin yung makina. Tapusin mo tong vlog na to dahil sure ako may malalaman ka about sa airblow. At muli, ako nga po pala si Jeller Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtatrabaho sa barko. Noong estudyante pa lamang ako, way back 2008, ay nakasama ako sa isang navigational trip. Noong mga taong ito ay second year college ako at gaya ng mga classmate at batchmate ko, yung second year level talaga yung inaabangan naming school year. Dahil sa mga taong yan, dyan nagkakaroon ng navigational trip. Ito yung sasama ka sa biyahe for 1 week para maging observer. Dito ka na makaka-experience sumakay ng barko na actual mong makikita ang mga operation sa engine room. Makikita mo na kung ano talaga yung magiging future job mo sa barko. Kaya nung sa college days namin, excited talaga kami mag second year. Kasi yung second year, doon lahat ang navigational trip. Alala ko talaga lahat yung mga nangyari doon sa navigational trip namin. Naaawa talaga ako doon sa instructor namin na sumabay sa amin sa nav trip na yon. Kasi doon ko nakita yung stress ng instructor sa mga kaklase ko. At including na rin ako kasi noong mga time na yon, kulang pa talaga kami sa disiplina at wala pa talaga sa isip namin yung mga totoong trabaho. So dahil bata pa, so ang iniisip lagi nun mag-enjoy. Na stress yung instructor namin noong mga time na yon kaya laging nagagalit. Kaya shout out sa inyo sir, kung napanood mo man tong video na to, so thankful kami dahil hindi naubos yung pasensya nyo sa amin at tinuruan nyo pa din kami. Sobrang saya at napapangiti talaga ako pag naalala ko yung nav trip namin na yun. Kaya yung mga kaklase ko dyan na napapanood tong video na to, shout out sa inyong lahat dahil napakaganda ng memories ng nav trip natin. Since na kami ay mga bata pa at puro first timer, kasampa ng barko at makakita ng mga aktual na ginagawa sa engine room. So doon namin nakita kung ano yung mga pinagkakabisihan ng mga engineers at mga oilers. So doon pa lang pagsampa namin, kahit observer lang kami, nararamdaman na namin kung ano yung magiging future namin. So unang pasok ko pa lang sa engine room ay parang sinasabi na welcome sa mainit na lugar. So sobrang init talaga nung time na yon. Kasi nasa Pilipinas lang yung biyahe, hindi gaya dito sa ibang bansa, pag makaabot ka merong malamig at meron ding mainit. Sa mga na-observe ko nung navigational trip, naalala ko pa dati dahil sa marami kaming kasalanan, nakadating na kami sa Manila Port. So kung di ako nagkakamali, dito 'yon sa may Pier 15 o Pier 14 ba yan? So naalala ko talaga yung barko ay andyan na. So imbis na mag-shore leave sana kami nung time na yun para makapunta kami ng MOA, so hindi kami pinayagan. Pero kahit di kami pinayagan, natuto pa din kami. Dahil sa parusa na yon, nakita namin yung actual na nagdi-drill yung mga crew ng barko at nakita rin namin kung paano sila mag-maintenance. Kasi nung mga time na yon, nagbubunot ng piston yung taga-makina at yung mga steward naman ay nagdi-drill. Doon namin nakita yung actual na mga pangyayari sa barko, kung ano ba talaga yung ginagawa nila pag walang pasahero. So ayun nga, dahil sa wala kaming choice at hindi kami makagala, so ang iba kong kaklase, dismayado, pero yung iba naman ay dinadaan na lang sa tawa. Solo namin yung buong barko, tapos yung iba pumunta doon sa engine room para tingnan kung ano yung ginagawa. Kasi nung time na yun, nagbubunot sila ng piston at doon ko first time makakita kung gaano ba kalaki yung piston. At doon ko nakita kung ano yung actual na itsura ng piston ng makina ng barko. Kaya shout out sa MB San Paulo ba yun? O Sao Paulo. Yun yung pangalan ng barko na sinakyan namin nung navigational trip days namin. At nung matapos na ang isang araw at natapos na rin yung mga maintenance ng taga-makina at mga drill, so kinaumagahan ay bumiyahe na kami. At nung bago kami aalis, doon ko nakita yung paano mag-prepare ng makina. By the way, sa makina nga po pala, sa mga hindi pa nakapunta sa engine room at hindi pa
pa nakakita ng engine room machinery space, sa makina po ay maingay. So, hindi po kayo magkakarinigan kung hindi kayo magsisigawan. Or what I mean is, kung hindi mo lalakasan yung boses mo. So, ayun nga, dahil paalis na kami at busy na yung mga taga-makina o taga-engine department, piniprepare nila yung makina, doon ko nakita yung pag-airblow. Pag-airblow ng generator at main engine. Yung nag-airblow sila sa main engine, nung mga time na yun, andun ako sa control room. So, tumatak talaga sa isip ko yung senyas ni, kung di ako nagkamali, si third engineer ata yun. Tapos yung oiler nila nasa labas. So, sumenya si third engineer na yung parang ganun daw. So, nung time na yon, natatawa pa ako kasi hindi ako aware na kung ano yung ibig sabihin nun. Kaya sobrang curious talaga ako. Kaya nung after nung senyas ni third engineer ba yon, kung di ako nagkakamali, tinanong ko siya agad. Kaya sabi ko, "Sir, ano bang ibig sabihin ng sinisenyas mo kanina? At bakit may gumagano na parang maingay na sumisingaw na hangin?" So, yun pala, ang ibig sabihin ay magpupurga na sila. Kaya sabi niya sa akin, "Hindi, ano yun? Purga yun, purga." So, ang sagot ko din, ano yung purga? Ano yung purga, sir? Yung parang bulate? So, nakakatawa talaga yung moment na yun. Kasi tinawanan ako ng engineer kasi anong bulate? Hindi. Ang sabi niya sa akin, hindi bulate. Purga means air blow. Ganun pala. Kaya sagot ko, ganun pala, sir. Air blow pala. Lagi kong naririnig yan na nile-lecture ng mga instructor namin na mag air blow, mag-forge. Hindi ko lang na gets agad yung sinabi ng engineer na purga. So, yun yung term nila. Term nila is purga. Kaya yung ginawa ko ay sinulat ko yun sa papel na dala-dala ko lagi nung nag-o-observe ako. After 5 days na naka-observe kami, meron kaming 2 araw na parang assessment kung ano yung mga natutunan mo at mga nalaman mo na ginagawa sa engine room. So, yun yung sinulat ko, yung pagpurga or pag-airblow. So, kahit na guguluhan ako sa mga nangyayari kasi marami talagang mga doon, yung preparation. So, sinulat ko talaga sa papel yung pagpurga, yung airblow na tinatawag. At sinabi ko talaga sa sarili ko na darating din yung araw na ako naman ang magiging engineer. At malalaman ko din lahat ng ginagawa nila. Kasi nung mga time na yon, ang hirap pa kasing mag-research sa internet. Hindi pa kasi ganun kalakas yung signal at wala pang mga smartphone nung mga time na yon. So kung meron man siguro is mahal pa yung, ang inaasahan lang talaga namin nung time na yon mag-research is yung free na hours for internet doon sa school namin. So sa school kasi namin merong free hours ka na gumamit ng computer na with internet. So yun lang yung time namin para mag-research. Kaya nung nakasampa na ako sa aking first vessel assignment as a engine cadet, pinag-aralan ko na yung mga nasulat ko nung nag-navigational trip at mga common na naririnig ko na word sa mga experience na seaman. So lahat ng mga payo ng mga experience seaman dati, nung nagti-training ako ng mga basic training, mga firefighting, may mga classmate ako na na experience na. Naghihingi ako ng advice, ano ba yung pag-aaralan. So ayun, sinulat ko. Kaya pagdating ko ng barko is yun yung mga pinag-aralan ko. Kahit hanggang ngayon, pag may naririnig ako na bagong word o bago sa pandinig ko, pinag-aaralan ko agad yan. Para lagi tayong aware at updated sa mga bagong paraan o regulation o kung sistema o operation ng makina. So ready na ba ang lahat magpurga? Kaya ito na ang mga common reason kung bakit tayo nag-airblow before mag-start at after mag-stop ng makina. So take note, ang babanggitin ko na mga procedures ay kasama na dito ang main engine at generator. Kaya pag kayo ang natanong, bakit ba kailangan mag-airblow before and after? So ngayon, punta muna tayo sa before. So bakit ba tayo kailangan mag-airblow before we start the engine? So first of all, kailangan nating i-airblow yung makina para ma-check natin kung may mga leaking yung liner natin. Kasi pag may leaking yung liner natin, may lalabas na tubig doon sa test cock or indicator cock. Okay, isa na yon. Pangalawa is, ganun pa din, pag may lumabas na naman doon sa test cock natin pero ang lumabas is fuel, so mean to say, ang injector mo ay may problema. So sa doon pa lang, alam mo na may problema, so hindi
hindi mo na siya patatakbuhin. At ang pangatlo ay pag may lumabas naman na lube oil sa sa indicator cock, meaning diferensya yung stem seal kung sa generator. At ito ang pinaka-importante sa lahat, bakit tayo nag-air blow before we start ay para matanggal yung mga carbon deposit na nanatili doon sa loob ng makina mo, or also known as doon sa loob ng combustion chamber. Take note sa mga binanggit ko na bakit tayo nag-air blow before, so yun yung mga common na reason kung bakit. Okay? So ngayon tapos na tayo sa before, ngayon punta naman tayo sa after or pag finish engine. So bakit pa tayo nag-air blow? So kumbaga parang i-secure mo na yung makina, so bakit ba kailangan pa rin nating i-air blow? Na pwede naman na nung nag-start tayo ay nag-air blow tayo, kahit na ipapara na yung makina, mag-air blow pa rin na hindi naman siya gagamitin. So always take note, ang fuel ay merong sulfur content. Kaya ini-air blow ito pagkatapos gamitin para ma-release yung sulfuric components niya. So once kasi na hindi mo ito in-air blow, so magkakaroon ito na tinatawag na low temperature corrosion. So paano ba ito nangyayari? So ganito kasi yan. Once kasi na umabot ng certain degrees yung temperatura sa loob ng chamber mo or ng liner mo, mag-start condense yung hydrogen sulfide at sulfuric acid, tapos magre-react ito into moisture, kaya yung sulfur gases ay magiging sulfuric acid. So mahirap maintindihan. O sige. Ibahin natin. Pag ang sulfur gases nag-condense below 250 degrees, tapos nag-react siya into moisture, ang tawag doon ay low temperature corrosion. Kapag above naman 250 degrees, ang tawag naman doon ay high temperature corrosion. So ang main reason kung bakit tayo nag-air blow after ng finish engine is para maiwasan yung low temperature corrosion. Okay? So, laging tandaan, bakit tayo nag-air blow pagkatapos gamitin yung makina is para maiwasan yung low temperature corrosion. Okay? So, ulitin natin, hydrogen sulfide at sulfur gases, kapag nag-condense yan together with the moisture in a certain degrees temperature, magiging sulfuric acid yung sulfur gases. So, pagka ganon, kakaroon ng cavity doon sa loob ng liner. So, ano ang mangyayari pag hindi mo pinapractice ng tama ang pag-air blow? So magugulat ka na lang na kinakalawang na yung loob ng chamber mo at ang tawag dyan ay low temperature corrosion. So laging tandaan, low temperature corrosion. Okay? Bakit nga ba ito yung topic ko ngayon? Well, isa kasi ito sa pinaka-importanteng trabaho before and after natin gamitin ang makina. Kasi pag ganitong paraan, pag good habit yung ginagawa natin sa makina natin, ay makakaiwas tayo sa mga major problem. So kahit pa simple-simpleng air blow lang yan, ay napaka-importante talaga yung bagay na yan. Maiiwasan na natin yung engine trouble na laging nagpapahirap sa mga kapwa nating engineer. Kaya sa mga kapwa ko marino dyan na lagi ding nag-share ng ideas, samahan nyo naman ako dito sa ating FB group page na Marine Engineering Online Class, na mag-share pa ng maraming knowledge para lahat tayong mga engineers ay magkaroon pa ng maraming ideas. Kasi hindi naman lahat ng engineers, kahit na matagal na sa pagbabarko, ay hindi lahat ng problema ay na-encounter na. Kaya please, sumali kayo sa aming FB group page na Marine Engineering Online Class at i-share nyo din yung mga na-experience nyo. At kung may mga idadagdag kayo about sa ating topic for today, about sa airflow, pwede nyo rin i-comment dyan sa baba or i-message nyo ako para masagot ko kayo ng personal. Kaya iintayin ko kayo doon sa ating FB group page. So maraming marino ang makikinabang sa mga i-share nyong mga ideas at mga knowledge through your experience. Ayos ba? Siya nga pala, magsa-summer na at marami tayong mga okasyon na magaganap. Baka po naghahanap kayo ng venue or gusto nyo lang mag-chill, mag-relax kasama ang inyong pamilya. Meron po akong maliit na poolside ice cream place na located sa Barangay Mabuhay, General Santos
City. Pwede nyo po i-celebrate lahat ng mga occasion nyo doon at mag-enjoy kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya bago magtapos tong video na to, gusto ko lang ulit magpasalamat sa lahat ng mga laging sumusuporta sa ating mga video, sa aking mga mentors, kaibigan, classmate, at lahat pa ng mga hindi ko nabanggit ay maraming salamat palagi sa inyong suporta. At kung ikaw, kung bago ka sa channel ko o sa aking page, please follow or subscribe to my channel at i-share mo na din itong video na to kung tingin mo nakatulong sa kapwa nating marino. So see you when I see you. Hanggang dito na lamang. Ito nga pala ulit si Jelard Rodriguez. Laging nagsasabi, success is always a choice. So choose to be successful. Bye!